Huwag kang mag-alala, walang makakakuha ng akin. Tara na, sasalihan natin ang kasal na ito. Ginoong Song Yehui, tinatanggap mo ba si Binibining Yun Shuyao bilang asawa? Hindi siya papayag. Mujan. Aray, anong ginagawa mo? Narito na ang tunay na nobya. Ipagpatuloy ang kasal. Bye, Mujen. At siya nga pala, magkakaroon tayo ng seremonyang istilang tsin. May dala akong sariling belo. Sino itong probinsyana? Nang hihimasok sa kasal. Nababaliw ka na ba? Bye, Mujen. Ako ang nobya. Kuya Yeyway, tingnan mo siya. Wen Shuyao, mahal ko si Mujan simula pa noon. Kahit hindi siya dumating, hindi kita pakakasalan. Kuya Yeyway, bye. Ilang taon na kitang mahal. Bakit mo ako ipagkanulo? Alam mong peke ang kasal na ito, huwag kang magpanggap. Sinamantala mo ang ina ko, para pilitin ang kasal na ito. Nalaman ko na ang lahat, wala namang sakit sa'yo. Lumabas ka na. Hindi ako alis. Pakakasalan kita. Walang makakapigil sa akin. Kuya Yeyway, bye. Bitawan mo ako. Yeyway. Unang yuko sa langit at lupa. Pangalawang yuko sa mga magulang. Huling yuko sa isa't isa, tapos na ang seremonya. Mujan, salamat sa iyo. Nakatakas ako sa kasal kay Yun Shuyao. Para ipakita ang pasasalamat ko. Paano kung pakasalan na lang kita? Huwag mo akong asarin. Alam naman ng lahat na, magkaibigan lang tayo. Oo nga pala, yung dote para sa mga yun, kailangang makuha muli. Kailangan ko ang bayad. Tapos na ito, uwi na ako. Palem. Ang gwapo naman ng lalaking ito. Bastos. Katawa-tawa. Ethan yan, kailan ka pa dumating? Hoy, bumalik ka ng hindi. Nagpaalam sa mga kaklase mo? Akala ko hindi ka darating. Matapos ang mahabang panahon, dapat kong atindihan ang kasal mo. Pero mag-ingat ka. Yung babae kanina, perpekto na gold digger. Nagkakamali ka. Siya yung... Aalis na ako, huwag kang magpaloko. HMM. Nahanap mo na ba yung baba? May heart-shaped na birthmark. Pasensya na, Chairman, wala pa ring balita. Maghanap pa kayo. Mga walang kwenta, baliktarin ang Rongcheng. Pero hanapin siya. Manong, tinawag ko na ang seguridad. Hindi ka na makakauwi ngayon. Malinis ang pagkain na ito. Kain ka habang naghihintay. Kailangan ko nang umalis. Salamat. Kapag nakita ko ng mga magulang ko, pakakasalan kita paglaki ko. Pinky swear, ang kasal lang ang magpapatibay sa atin. Balang araw, magiging asawa kita. Nasaan ka na? Ay naku, ay naku. Ang mamahal siguro nitong sasakyan. Magkano kaya ang babayaran ko dito? Siya na naman to. Ang tuso talaga ng babaeng to. Sinasadya niyang banggain mga mamahaling sasakyan. Ginagamit pa niya to para akitin ako. Hindi siya karapat-dapat. Excuse me po, sir. Aksidente lang to, paniwalaan niyo po ako. Nagaspasan mo kotse ko. Babawasan kita. 1,000,000 lang. Card o cash? Ha, 1,000,000? Kahit pag ginto ang kotse, hindi ganyan kamahal yan. 200,000 lang ang halaga nito. Sobra-sobra ang presyo. Pinapalaki mo ang sitwasyon para lang makaganti ka sa akin. Inalughog ko lang sasakyan. Hindi ako kasing babaw mo. Google mo, tingnan mo talaga ang halaga nito. Naku po, iisa lang to sa buong mundo. Limited edition na nagkakahalaga ng siyam. Tama na ang salita. Huwag mo akong sayangin ng oras. Sir, may pamilya akong binubuhay. Kahit aso pinapakain ko. Magbayad ka na. Kapag hindi ka nagbayad, tatawag ako ng pulis. Huwag masyadong formal. Sa malawak na mundo, tadhana ang pagkikita natin. 2 beses pa sa isang araw. Pwede bang ibang solusyon? Magtatrabaho ako para mabayaran to. Sinira niya ang kasal ni Yehui. Ngayon ako naman ang target niya. Dapat matuto siyang lumugar. Siguro akala niya, lahat ng lalaki ay sunod-sunuran. Kailangan ko ng katulong. 1-0 linasahod buwan-buwan. Binatang Panginoon. Ito ang bagong katulong. Dalhin mo siya magpalit ng damit, tapos disimpektahin buong katawan niya. Ang dumi-dumi niya. Isuot mo ito.
Ano ang gusto mong gawin ko? Bantayan mo ang tono mo. Tawagin mo siyang binatang Panginoon Xiao. Binatang Panginoon Xiao, ano ang utos niya? Nauuhaw ako, kumuha ka ng tubig. Amoy disinfektante ka. Masaya ka na? Ay, aray, pasensya na. Nadulas lang. Sapat na ba ito? Ayaw ko na nito, linisin mo ulit ang sahig. Gawin mo ng maayos ngayon, dapat ikaw ay lumuhod at kuskusin ang bawat sentimetro. Titignan ko pagbalik ko. Gago siyang kapitalista. Mamamatay ako sa kanya. Oras na para tumakas. Bye, Mujin. Kaya mo Salamat sa tulong mo kanina. Muntik na akong Anong nangyayari sa'yo? may sasabihin ako. Multo dito. May halimaw sa loob. Lumayo ka rito. Multo. Halimaw. Nagkakamali ka yata? Xian, makinig ka. May alam ka ba? Mga trabahong mabilis kumita dito. Senior, disente akong tao. Ang tagal nating hindi nagkita. Bakit ganito ang itsura mo? Mali ang iniisip mo. May napansin ka? Anong dapat kong makita? Ang ate mo ay may 1,000,000 na utang. Kailangan kumita ng pera agad. Ganun ka ba kadesperado sa pera? Dapat sinabi mo agad. Tutulungan kita. Hindi pwede. Hindi ko kayang tanggapin. Ang pera mo nang walang kapalit. Kalimutan mo na. Ako na ang bahala. Aalis na ako. Sa script next time. Oy senior, may handaan sa bahay ko mamaya. Pero, kailangan ko ng kasama at wala akong mahanap. Samahan mo na lang ako. Babayaran kita. Ikaw pa na gwapong tulad. Walang mahanap na date. Ang drama mo. Ginagatasan mo lang ako, di ba? Pamilya tayo, hindi ba? Sige na, usapan na. Babayaran kita base sa presyo. Nasaan kapatid ko? Senior, may aasikasuhin lang ako. Kaya mo bang mag-isa dito? Hindi na ako bata. Sige, asikasuhin mo na. Huwag mo akong alalahanin. Sige, hintayin mo ako dito. Babalik agad ako. Bye, Mujin. Tumigil ka dyan. Yun, Shuyao, nandito ka rin pala. Anong pagkakataon? Talaga nga, hindi mo ba dapat bigyan ako ng paliwanag? Ang pag-agaw kay Kuya Yeway ay isa na. Ngayon nagtatago ka pa sa likuran niya, kasama ng ibang lalaki. Wala ka bang hiya? Kung talagang sa iyo siya, walang makakakuha. At saka, bakit ka pipikit sa iisang kung may buong kagubatan? Sa labas? Hindi kita katulad. Kay Kuya Yeway lang ang puso ko. Kung gusto mo siya, ligawan mo ng prangka at marangat. Pasukin mo ng wasto ang puso niya, kesa makipagsabuatan sa nanay niya, para idaya siya sa kasal. Kung hindi ako kumilos ng radical, papakasalan kaya niya ako, ang pag-iral mo. Ang dahilan kung bakit si Kuya Yeway, hindi makita ang halaga ko. Wala na akong ibang. Paano nakapasok ang isang hampas lupang tulad mo sa piyesta ng pamilya Xiao? Huwag mong sabihin, narinig mong dumarating ang mga mayayaman sa mga pagtitipon ng Xiao, kaya naghanap ka ng sugar daddy. Yun, Shuyao, bantayan mo ang dila mo. Kung mura ang ugali, huwag magtaka sa sisi. Kaya pala iniiwasan ka ni Song Yihui sa iyong mapanirang ugali, kahit pulubi ayaw sa iyo. Bastos na babae. Naghahanap ka ng kamatayan. Ayos ka lang ba, ate? Okay lang ako. Xiao, pangalawang binhi Xiao, ako. Aalis ka ba ng kusa? O ipapahila kita ng gwardya? Pangalawang binhi Xiao, huwag kang mauto sa kanya. Isang mahirap na wala siya, hindi maaaring makasali sa event ng Xiao. Malamang nakipagtalik siya sa isang matandang lalaki. Matanda? Ang buy mo dyan ay yan. Ano? 1 minuto ka na lang. Umalis ka sa paningin ko. Bye, Mujin. Babayaran mo to. Ayos ka lang, Junior. Okay lang ako. Ang mahal naman ng damit mo. Maalis kaya ang mansa ng alak? Di ko kayang magbayad nito. Huwag mag-alala, senior. Hindi naman ganun kamahal. Basta, Anong ginagawa ninyong dalawa? kuya. Senior, ito ang kapatid kong si Shouting yan. Ang tampalasang yan. Naku, bakit saan-saan siya? Ito ang senior kong lagi kung binabanggit, si Bai Mujan. Tumutulong siya sa akin sa research ng college. Kuya, Hoy, napakaliit na ng wrong city. Aya. Oo nga pala, yung feelings ko kay senior. Secret lang ha, ako na mismo magsasabi sa kanya. Bay Muji, sino na pumayag na umalis ka? Maghihintay lang akong apihin. Kuripot. Kuya, ikaw at si senior, magkakilala kayo? Hindi kami close. Cheyenne.
Sumasakit na naman tiyan ko. Kuha ka ng antasid. Ayan tuloy, umiinom ka ng walang laman. Senior, hintayin mo ako dito. Ikaw, Magsalita ka. Sino na pumayag manandi sa kapatid ko? hindi ako. Makinig kang mabuti. Mga babaeng pera lang ang habol ay hindi makakapasok sa pamilyang Xiao. Nakakatawa kayong mayayaman. Kung hindi ako hahabol sa pera, sa'yo ba ako hahabol? Ikaw. Gusto mo ng pera? Tulog ka sa akin, babayaran kita. Teka, Wala kang pakialam. Bai Mujin. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Tingin. Tapos ka ng titi? Di pa nakakita ng ventosa. Nababaliw na yata ako kung siya pala ang hinahanap. Akong sadyang hinahanap. Xiao Tingyan. Lilinawin ko. Mga ordinaryong tulad mo. Isang kusing lang sa dami. Marumi mong pera. Di nagbibigay karapatan. Manghamak ng tao. Kakaisip sa kababuyan. Kadiri. Ibalik mo sa akin ang babaeng iyan. Bastos naman niya, Kiss. Pag nakita ko ulit siya. May kailangan ka? Miss Be, sekretarya ako ni President Xiao. Pinadala ako para ihatid ka. Miss Be, may utang ka pang natitira. Huwag mong papahirapan ang pamilya mo sa pagkakamali mo. Anong gusto mo? Paalala lang, ang pagsuway kay President Xiao masama ang kinahuhantungan. Di ka makatatakas sa wrong chain, siya ang batas. Ang paghuli sa'yo, parang laro lang ng bata. Huwag kang matakot, Bai Muji. Itago muna ang bundok. Hanap ng kahoy pag may pagkakataon. Anong pagkakataon, binatang Ginoong Xiao? Ginoong Xiao. Di ba ako'y tinatawag mong alipin driver Zhou kanina? Kailan mo natutunan ang sining ng pagsipsip? Lahat yon ay hindi pagkakaunawaan. Hindi ko kayang sumalungat sa'yo. Magsalita ka. Anong may paglilingkod ko? Lanan. Buong araw akong nagtrabaho. Medyo masakit ang leg ko. Laging abala ang si Xiao. Hayaan mong masahe kita. Dito. Di ka ba kumain ng almusal? Lakasan mo ang masahe. At, ang iyong hindi pa alam na pagliban na yon ay $1,000 bawas sa sahod mo. Ano? $1,000 dolyar? Xiao Tingyan, inihigtan mo na naman ako. Anan, President Xiao, kahit hindi expert ang masahe, ang spa treatments ko ay pinakamaganda sa Rongshe. Sinanay ako ng mga dalubhasa. totoo. Magagawa ko kayang magsinungaling sa'yo. Magbihis ka muna, maghahanda na ako. Lanan. Bai Mujie, anong ginagawa mong pagpatagal? Sekundahan ang halaga ng oras ko. Hindi mo to kayang aksayahin. Bakit nagmamadali? Nagmamadali sa susunod mong buhay? Bai Mujin. Tingnan natin kung magkano pang lakas. Ginoong Xiao, manatili munang nakahiga. Lanan. Binuhusan mo ako ng mainit na tubig. Binatang Ginoong Xiao, unang hakbang ito ng hydrotherapy. Kailangang mataas ang temperatura ng tubig para disimpektahin at patayin ang mikrobyo. Pero, posibleng kulang ako sa karanasan, kaya hindi nasukat ang tamang init. Hindi mo ako sisishin, di ba? May mabuting intensyon ako. Ikaw, Una kong nakita na nakahiya ang binatang magaling ang babaeng ito. anong ginagawa niyong nakatayo dyan? Kumuha ng yelo at gamot sa paso. Opo, Sa oras ng trabaho, hindi mo pinatay ang telepono mo. Talagang wala kang. Paumanhin, Ginoong Xiao, hindi na maulit. Mujan, huwag mong kalimutan ng retirement party ng guro. Magkita tayo sa entrada ng restoran bukas. Paano ko ito makakalimutan? Ayos, ngayong. Nasaktan ko si Xiao Tingyan. Ako na ang bahala rito. ikaw. Alam kong nagkamali ako kanina. Nais kong humingi ng tawad kay binatang Ginoong Sige, kung ganoon, mag-ingat ka. Huwag mong sasaktan muli ang binata. Binatang Ginoong Xiao, nagpakatinaga ako ngayong Maaari po ba kayong magpatawad? Patawarin niyo po ako ngayong pagkakataong ito. Ano naman ang gusto mo ngayon? Lubos kong naunawaan ang aking pagkakamali. Kaya, pwede bang isaalang-alang ang aking magandang asal at bigyan ako ng day off bukas? Hindi. Pwede yun. Bai Mujie, nawawala ka na ba sa sarili? Kuya, anong nangyayari? Bakit kayo nagkakagulo?
Ate, anong ginagawa mo rito? Xian, ikaw, Bai Mujin, ano nang tawag mo sa kanya? Huwag mong ipaalala sa akin ang iyong katayuan. hindi kailangan paalalahanan ni Ginoong Xiao. Lagi kong naaalaala na ako'y isang katulong lamang. Kumusta po, pangalawang Ginoong Kuya, paano mo hiniyaang si ate ang maging katulong mo? May utang siya sa akin, hindi niya ito mababayaran, kaya dapat siyang magtrabaho para sa akin. Magkano ang utang niya? Salamat sa kabutihan. Ako na ang bahala sa utang ko. Ngunit, may ayusin ako bukas. Kailangan kong humingi ng isang araw na pahinga. Subalit, baka si Ginoong Xiao ay Kuya, pakiusap. Huwag mo na akong tawaging ganyan. Pumunta ka kung saan mo kailangan. Habang nandito ako, hindi to tutol ang kapatid ko. Ang babaeng yon, palaging may dahilan para makaalis. Titignan ko ang mga pakana niya. Saan ka pupunta? Maganda raw ang bukwan ngayong gabi. Titignan ko nga. Pero may ulan ng forecast. Hay nako. Bai Mujin. Yan pa rin ang motor mong sira, nakakahabag naman. Hoy Bai Mujin. Sa tagal ng panahon, naghihirap ka pa rin. Sinabi ni Xiao, profesional ka ng manlinlang ng lalaki. Hindi ka ba natatakot magkasakit? Seryoso, mga sugar daddy mo hindi first class. Ni hindi ka man lang mabigyan ng magandang kotse. Nakakadiri, nasira ang umaga dahil sa mga nagsisihumigi, mga hamak na langaw. Ikaw ang bulok nang tatawag sa amin na langaw. Mga ninuno mo'y mga tagalut, magaling magparating ng sisi, lagim sa moralidad, manloloko ng may asawa. Walang kahihiyan, talaga bang kapatid mo siya? Bakit palagi niyang ginagamit ang pagtataksil ni Song Yihui? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Sandali lang. Hindi ka pwedeng umalis. Makinig ka sa akin. Huwag mo siyang hawakan. Kuya Yewai, bakit ang tindi mo sa akin? Eksakto, Song Yihui, lampas ka na. Bakit ka agad kang kumampi kay Bai Mujin? Yun Shuyao. Ako ang ayaw magpakasal sa'yo. Sinadya kong hayaan. Si Mujen nag-amulo sa kasal. Sa akin ka lumapit kung may problema. Huwag mo siyang idamay. Lahat kayo. Hoy Song Yihui, ako ang sinisisi. Para sa'yo, sira na ang pangalan ko. Kung ganun, bakit hindi na lang ako pakasalan mo? Patunayan mo nga mga paratang nila, kahit papaano sulit. Nangangantyaw ka na naman, hindi pwedeng magpakasal ang magkapatid. Tama na. Tara na. Bakit hindi ka umaalis? Papunta na. Profesor, espesyal kong pinili ito para sa inyo. Dekalidad na cordyceps, para sa magandang kalusugan ninyo. Ay, ang galing. Ang considerate mo. Salamat, Shuyao. Walang anuman. Ang importante ay kaligayahan ninyo. Bai Mujin, sakto ang dating mo. Nagbibigay kami ng regalo sa profesor. Anong dala mo? Pakita mo. Anong regalo ang dala mo para sa kanya? Ipakita mo. Tingnan nga namin ang dala mo. Naku, nagmamadali kami ng tumakas. Nakalimutan namin ang regalo. Guro, ito'y jade pendant na pinili ni Mujen para sa iyong proteksyon. Bai Mujin, sa ganitong mahalagang okasyon, mura mong alahas, mula sa palengke. Ganyan ba ang respeto mo sa guro? Tama, wala kang paggalak. Sa dignidad, wala kang respeto sa kanya. Kahit maliit, tago sa puso. Anong alam mo? Lahat kayo nagkakamali. Binasbasa nito ni Master Baileng mismo. Totoo, binasbasa ni Master Baileng. Sino si Master? Di ko siya kilala. Kailangan ng insensong nagkakahalaga ng 100,000 yuan. Hindi lahat ay kwalipikado sa pagkakataong ito. Ang kandidato, dapat may espiritual na ugnayan kay Master. Ang jade pendant na ito ay nagkakahalaga ng 100,000 yuan. Isang pambihirang anting-antik. Nakakaawa si Yun Shuyao. Walang ingat na sinira ito. Nasira mo ang regalo ni Mujen sa guro. Paano mo ito babayaran? Hindi ko napagtanto. Ang tunay na halaga nito. Kahit walang halaga, hindi ka tanggap-tanggap ang pagsira. Kuya Yewai. Sa lahat ng bagay, may papel ang tadhana. Para sa akin, kulang ako sa espiritual na ugnayan. Kaya't hindi karapat-dapat sa mga pinagpalang agimat. Bakit nakatayo ang lahat? Maupo na kayo. Guro, paumanhin sa pangungulila. Ito ay aking pagkakamali. Magbubukas ako ng masarap na alak bilang pantubos. Linisin ang hangin at ayos na. Dapat kang humingi ng formal na paumanhin kay Mujen. Naiintindihan ko. Ihatid ang alak na ito sa room 302. Iabot mismo kay Bai Mujin. Sabihin mula sa lihim na tagahanga. Pagkabukas niya nito, singilin ang buong halaga. Opo, Director Xiao. Bai Mujin. Mapanamantala at mapagpanggap.
Sisiguraduhin kong By Mugen, 30k ang nagastos ko sa bote na to. Hindi mo pa to nalasahan kailanman, di ba? Ngayon, papakainin kita ng dekalidad. Teka lang, Miss, hindi ba kayo si Miss Baimuji? Bakit nyo hinahanap si Miss Bai? Ang alak na to, galing sa isang suki, para kay Miss Baimuji. Sino naman ang nagpadala nito? Hindi ko po alam. Magkano tong alak? 138. 138 lang. Naku naman, By Mugen, kaibigan mo, walang taste. Akala ko mamahalin. Basura pala. Eksakto. Sa presyong ito, 10 na nang mabibili natin. May pagkakamali. Ang bote na ito ay 1.38 milyon. Ay, nakakahiya. 2. Kapag nabuksan na, hindi na pwedeng ibalik, hindi pa to nababayaran. Ikaw ang magbabayad. Hoy, nakita ng lahat ang nangyari. Ikaw ang bumukas ng bote, hindi ako ang may pananagutan. By Mugen. Teacher, tignan mo siya. Baimujin, ano bang problema ng kaibigan mo? Nagpapadala ng mga inumi, pero ayaw magbayad? Eksakto. Saka, mukhang mamahalin naman ang alak na ito. Kaya niyang bayaran yan. Kausapin mo na lang siya tungkol sa pagbabayad, di ba? Magkakaklase naman tayong lahat dito. Kaya dapat, hindi niyo pipilitin si Shuyao. Pananakot. Ikaw ang umako ng responsibilidad. Huwag mong isisi kay Mugen. Kem, binibining yun. Ito ang kasalanan mo. Kung naipaliwanag mo ng maayos, binuksan ko kaya ito. Irereklamo kita sa manager mo. Hindi mo magampanan simpleng trabaho, walang silbi ka. Wala ka bang hiya? Parang asong ulol, na sumasalakay sa lahat. By Mugen, plano mo ito, hindi ba? Isinabat mo kami. King Yan, bakit nandito ka? nakalusot pala si Baimuji sa kanyang ginawa. Sinundan ba niya ako dito? Ang alak na ito ay hindi. Baimuji, ang dami mong kaibigan ha. Sino naman ang sugar daddy mo ngayon? Baimujin, oras na para magtrabaho uli. Kailangan mo pang magpunas ng sahig. By Mugen. Isang kolehiyada, nagtatrabaho bilang katulong. Nakakaawa, grabe naman ito. Marangal ang hanap buhay. May problema ka ba doon? Mugen, ano ang nangyayari? Bakit ka nagtatrabaho kay King Yan bilang alila? Mahaba ang kwento. Ipapaliwanag ko mamaya. By Mugen, huwag mong sabihin, ginagamit mo ang posisyon mong katulo para ligawan si Young Master Chow. Kung yang bibig mo na yan. Kung yung bibig mo na yan, sasagkaan ko ng tuwa. King Yan, kung may problema ka kay Mugen, sabihin mo mismo sa akin. Ako ang bahala sa kanya. Huwag mo siyang guluhin. Sino ka para magsalita para sa kanya? Guro, taos puso akong humihingi ng paumanhin sa pagkagulo ng retirement party mo. Makiinom na sana ako sa inyo. Yihwei. Siya dapat ang humihingi ng tawad. Ang lahat ng gulo, simulat sa pool ay kasalanan niya. Bakit nasusuka si Mugen? May lasa, ang alak na ito. Kukuha ako ng tubig pangmumog. Ano, alak na 1.38 milyon. Ang halaga, masarap ba? Niloloko. Talaga ako niyan. May siling. Pula. Ang alak. King Yan, ang babaw mo na? Hintay ka dito. Si outing yan. Tapos na to. Hindi to ang huli. Lenny, Magmumog ka na. Ano meron kayo ni Mugen? Bakit mo siya inapi? mahal mo ba talaga siya? Magkasintahan na kami noong bata pa. Siya ang tunay kong minamahal. Hindi ko hahayaang masaktan siya. Kung anong klaseng tao talaga siya? Paano ko naman hindi malalaman? Kami niya. Yihwei. Mukin, okay ka lang ba? Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Kaya ko to ng mag-isa. Aalis na ba tayo? Mukin, huwag kang sumama sa kanya. Yihwei. Magkita na lang tayo sa susunod. Mukin, Si Enric Xiao masyadong marupo. Isang tasa lang ng mainit na tubig. Reklamo ka na agad. Hindi ka tulad mo. Ang patay na baboy, hindi natakot sa kumukulong tubig. Tulad ng kasabihan, magkakauri ang mga ibon. Mga tao'y nagbubuo ng sariling pangkat. Anong klaseng baboy ka naman? Huwag kang magmadali. Naghandog ako ng espesyal. Deluksong mainit na paliguan para sa'yo. Tingnan natin kung ano. Talagang uri mo. Si outing yan. Ninais kitang pagbigyan. Dinagdagan ng malamig na tubig. May malamig na tubig na. Isang patak lang yata. Hindi pwede. Hindi ako ganyang klaseng tao. Tingnan mo ang tapat kong mga mata.
Binatang Ginoong Xiao, ang mainit na polygon ipinag-utos mo para kay Bai Mujen ay handa nang gamitin. Ipaghahanda na ba ito ngayon? Sayang lang ang mga yaman para sa kanya. Siguro sa susunod na lang. Anong salamangka ang ginawa ni Bai Mujen, na pati ang binatang Ginoong Xiao, na hindi nagbabago ng desisyon, ay nag-iiba na ng paninindigan? Ate, sa palagay mo ba ay bagay sa akin ang suot kong ito? Napaka-energetic mo naman na binata. Bakit ang formal mo manamit? Ang estilo ay bagay sa kuya na masyadong seryoso. Hoy, kuya, anong problema mo? Pangalawang binatang Ginoong Xiao, kailan ka pa nagtingin ng ready to wear? Akala ko mga custom made lang ang sinusuot mo. Hindi naman kailangan custom made palagi. Magaling pumili si ate. Siya ang pumili ng mga ito para sa akin. Sino ang nagpapahintulot sa'yo at tanggapin siya bilang kapatid? Pare, ano ba? Anong problema mo? Bakit hindi mo ako pinayagang makasama? Sa kanya ng kami lang, bakit mo ako sinisiraan? Tapos na ba ang trabaho mo? At, sino ang nagpasya na maupo ka sa amin? Pasensya na, Binibining Xiao. Hindi na maulit yon. Nagiging emosyonal ba siya? Bakit siya nagagalit ng ganyan? Pare, magiging hipag mo rin siya balang araw. Kung palagi mo siyang gaganyanin, paano kayo magkakasundo? Pumayag ba siya? Panahon na lang ang sagot dyan. Huwag mo siyang tratuhin parang katulong. Huwag kang magmalaki sa sarili mo. Hindi kayo magtatagumpay sa relasyong yan. Grabe naman to. Ate, kailangan mo ba ng tulong? Huminahon na ang amo. Hayaan mo na lang siya. Mawawala rin yung galit niya. Ang mas importante, bakit di mo gamitin ang washing machine? Ang mga tela rito ay hindi pwedeng labahan sa makina. Pero kamay lang lagi ang paglalaba? Ipadala mo na lang sa dry cleaners. Okay lang to. Trabaho ko naman ito. Kaya ko tong gawin. Ano na problema? Galit ka ba? Sige na. Xiao Xian, huwag mong isiping dahil mahaba ang braso ay espesyal ka na. Nandaya ka. Di hindi na magagalit si ate. Ayos? Mag-drawing ka na. Iguguhit kita bilang Santa Claus. Anong ginagawa mo? Kuya, wala ka bang trabaho ngayon? Wala kang pakialam. Kung magpapatamad-tamad ka lang dito at pakikipagkulitan sa ipapadala kita sa magulang natin sa abroad, naiintindihan mo? Oo, gets ko na. Kuya, huwag mo siyang bulihin. Bai Mujin, hindi ba kita binalaan na lumayo sa kapatid ko? Nagbibingi-bingihan ka? Hindi ko sinasamantala ang kapatid mo. Iniiwasan ko nga siya. Hindi ba yun kakaiba? Yeah. Sana totoo yang sinasabi mo. Kung hindi, upot kumain ka na kasama ko. Binatang Yang Master Xiao, hindi dapat kumain ang katulong kasama ng amo. Ayoko nang may nakatingin habang kumakain. Huwag mo akong paulitin. Maupo ka na. Ang tahimik niya ngayon, bakit parang ang kakaiba? Tapos na po ako, Binatang Yang Master Xiao. Ang babaeng ito, napaka-estorbador. Bai Mujin. Bai Mujin. Bai Mujin. Magandang umaga po, Binatang Yang Master. Hahanda ko na po ang inyong gamit. Arf. Salamat po, Binata. Handa na po ang inyong mga gamit. Titingnan ko na ang almusal. Titingnan ko kung okay na. Ano ba nang nangyayari sa akin? Namimiss ko na pala siyang maingay at pasaway. Ililabas kita. Binatang Ginoong Xiao, bilang isang katulong, hindi nararapat na magkasama tayo sa publiko upang maiwasan ang anumang maling akala. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko pa tapos ang pagwawalis. Hindi ito angkop. Bai Mujin.
Alamin mo ang iyong posisyon. Kapag iniutos ko ang isang bagay, sundin mo agad. Opo, binatang Ginoo. Umupo ka sa likuran, ako pa ang magiging super mo. Umupo ka sa harapan. Ginoong Xiao, lalong hindi angkop na katulong ang nasa harapan. Parang, gusto mo akong galitin ngayon? Nagbibiro lang po, Ginoong Xiao. Hindi ko po kaya. Dalawa ang opsyon. Umupo ka sa harapan ngayon, Dick, o maglakad ka ng mabilis papuntang mall. Sirain si Xiao Ting yan. Pinagtri ako ng 49 na damitan. Ano ba ng trip niya? Akala mo wala akong galit? Mahal, bagay ba tong suit sakit? Nagustuhan mo ba? Naku po, bakit pa sila magagandang lalaki? Ang magjowa? Xiao Ting yan, karma mo yan. Sa panggugulo mo sakit. Sinta, bagay ka sa kahit ano. Hindi karapat-dapat sa'yo yung damit. Walang suot na hindi bagay sa'yo. Nakita mo ng pambobola niya? Sakto lang ang sabi mo. Ano? Hindi ka. Bakit mo ko titigang ganyan? Wala akong ibang tinitigan ngayon. Nagsiselos ka ba? Naku, ang sweet mo naman. Naiinggit ako. Sir, dapat aliwin mo siya. Anong problema? Ang sungit, pinagsuot mo pa ako ng damit. Inaantok na ko ngayon. Ikaw ngayon? Gusto mo na umuwi? Anong ibig mong sabihin? Dati niyayakap mo ko sa tulog. Ngayon hindi ka na. Di mo na ko niyayakap. Meron ka na sigurong iba. Ay, lalaki, bigla ka na lang meron ka na yatang Huwag mo nang isipin yun. Masaya ka ba? Babae siya. Gusto ko yung malikot niyang ugali. Hindi, teka. Hindi kami magjowa. Ha? Ikaw, Matulog ka na. nandyan pa ang gamit ko. Ibaba mo ako. Pinasalbahe ka pa? Parang boyfriend talaga. Tara na, tara na. Bai Mujen, kaibigan ni Yewai si Xiao Ting yan. Kapag nalaman niyang magkayakap kayo, malulungkot siya ng sobra. Hindi ba binuok ng sekretary ang buong lugar? Bakit may tao pa rin dito? Ewan ko sa'yo. Bakit hindi ka umaalis? Hindi ba pagod ka ra? Ako ang nagbuhat sa'yo hanggang dito. Maraming salamat. Pwede ka nang umalis? Ayaw bumukas ng pinto. Sabihin mo mabigat ako. Huwag kang magpanggap na mahina ka. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Nabasag o nakalok ang pinto. Tumawag ka ng tulong, bilis. Ilabas mo kami rito. Hello? Secretary Jaya, buksan mo ang fitting room. Umalis ka dyan. Pumunta ka roon. Ang liit ng lugar na to, saan ba ako pupunta? Kasalanan mo ito lahat. Sinundan mo pa ako. Masaya ka na? Nakakulong tayo dito. Hindi ako manghula. Paano ko malalaman na mabibisto tayo dito? Huwag mong paluin ulo ko. Ang lupit mo talaga. Ikaw ang nagpagawa sa akin ito. Ano ang sinabi mo? Masakit yon, di ba? Tingnan ko ulo mo. Huwag kang gagalaw. Nakakapit ang buhok ko. Huwag kang kumawala. Aayusin ko yan. Aray. Ang sakit, dahan-dahan lang. Bubuksan ko ba ang pinto? Bubuksan ko ito. Kung hindi darating ang sekretary, dapat mong tanggalin. Masyado siyang mabagal. Presidente. Ako po, wala akong nakita. May nagkamali ba siyang intindihin? Magbihis ka na. Ano ang nangyayari? Presidente, pagdating ko kanina, nakaharang ang coat hanger sa pinto. Sila kaya nang magkasintahan ang gumawa. Tingnan ang footage ng surveillance. Presidente, sarado ang venue para sa inyo ngayon. Naka-off na ang surveillance. Nag-utos ka ng mag-isa.
I-check ang mga external camera. I-screen lahat ng tao. Opo, Presidente. Aasikasuhin ko po agad. Binatang Master Xiao, may aasikasuhin po ako. Pwedeng mag-leave ako. Ano ang problema? Hindi maganda yung sinabi mo. Wala ba akong sariling mga gawain? Wala ba akong mga kaibigan? Kasambahay ka pa rin ng pamilya ko. Kung may mangyari man dyan, sino ang mananagot? Huwag mong malasin kapag malayo sa'yo. Maswerte naman ako. Aalis na ako. Paalam. Nagmamadali si Bai Mujin. Naalala mo pa ba kung ano ang lugar na ito? Siyempre naalala ko. Dito tayo unang nagkita. Pinagtripan ka ng isang lalaki, kaya sinugod ko siya at sinunto. Tama. Noon, nasabi ko sa sarili ko, paano may babaeng matapang na ganyan kapag nakakaibigan mo siya? Nakakasaya talaga. Ano, nagsisisi ka bang kaibigan mo ako? Hinding-hindi ako magsisi. Ano to, nagsisenti, sa katandaan natin. Mujan. Gusto kita. 10 taon na kitang gusto, pero lagi akong duwag na aminin ang nararamdaman at masira ang pagkakaibigan natin. Kaya, maingat kong itinago ang mga damdaming ito. Eh bakit ngayon mo sinabi? Anong kinatatakutan? Takot akong mawala ka. Alam ko, napakagaling ni Xiao Ting yan kung gusto niya. Walang tatanggol sa kanya. Hindi rin pangkaraniwan ang kagaling mo. Mujan, may posibilidad bang magustuhan mo? Si Hui. Ako, hindi ko kailanman naisip na may nararamdaman ka para sa akin. Ni hindi ko rin na-imagine kung paano tayo bilang magkasintahan. Mujan, bakit hindi mo subukang isipin ngayon? Hindi mo ba naisip na magiging awkward tayo bilang magsyota? Mujan, nahulog ka na ba kay Xiao Ting yan? Siya, kinukuha niya ang kasiyahan sa pagpapahirap sa akin. Paano ko magugustuhan ang ganoong klaseng tao? Pwede mo ba akong pangakuan ng isang bagay? Sabihin, Huwag mo akong agad tanggihan. Bigyan mo ako ng patas na pagkakataon na makipagpaligsahan sa kanya. Yihwei, una, tropa kita palagi, hindi kita pwedeng lokohin. Pangalawa, hindi ako gusto ni Xiao Ting yan. Anong pagkakataon ang maibibigay? Tanggi pa rin yan. Nararapat ka sa mas mabuting tao. Maniwala ka sa akin. Hindi ko inakala, ang mga linyang ginamit kong pangtanggi ay gagamitin sa akin. Hinihila mo ba ang linya sa akin? Namatikayan ako doon. Sige, umuwi ka na. Hindi na kita ihahatid. Ano, gusto mong umiyak dito mag-isa? Bigla kang naging marupo. HMM, di dapat ako na lang ang umiyak. Bigyan mo naman ako ng konting dignidad. Per, huwag kang malungkot. Isipin mo lahat ng babaeng tinalakan. Umuwi ka na lang. Bilasan mo. Aalis na ako. Mujan. Ito ang lahat ng alaalang ibinigay mo sa akin. Paano ako susuko? Dahil hindi kita kayang pakawalan. Lalabanan ko para sa atin. Bakit parang wala kang gana? Baka naman, nakulong ka dahil sa init ng ulo mo. Wala ako sa mood para magbiruan. Si Yun Shuyao nga. Sa tingin mo ba'y may gusto? Si Shuyao sa akin. Bakit ba lagi ko siya nakakasalubong? Akala mo astig ka, at gusto ka ng lahat? Wala namang problema. Bibigyan ko siya ng leksyon. Huwag mo nang pakialaman. Kami na ang bahala. Huwag kang makisali. CJ, sa init ng ulo mo, hindi ka masasakta. Pupunta ako sa opisina. Sige, umalis ka na. Bakit mo pa sinabi? Hoy, Junior, anong meron? Ate, marunong ka magpiano, di ba? Naman, pero matagal na iyon. Bakit mo May problema ba? Yung tindahan ng kaibigan ko, kailangan ng pianist mamaya. Mag-i-interview muna siya, pero malaki ang bayad. Narinig mo na ako magtugtog, tapos nirekomenda mo ako. Hindi ka nag-aalala sa nepotist. Ito ay merit-based na pabor. Sige, ate, padadalhan kita ng address. Magkita na lang tayo doon. By
Mujen, anong ginagawa mo rito? Yun Shuya, may nararamdaman ka ba sa akin? Naglagay ka ba ng tracking device sa akin? Bye Mujen. Nababaliw ka ba? Eh bakit palagi kita nakatatagpo saan man? Akala mo gusto ko to. Sige nga, ayaw nating magkita. Ikaw na lang umalis. Teka, bakit kami ang aalis? Ikaw ang dapat umalis. May masamang balak ka siguro. Bye Mujen. Gusto mo lang ako maalis. Para ikaw ang bida. At magpasikat kay Master At. Katawa-tawa ka. Huwag kang magpanggap. Lilinawin ko. Hindi basta-basta. Pumapayag si Master Ali. Huwag kang mahiya sa sarili mo. Ang dapat nating puntirya. Bye Mujen. Saan siya pumunta? Dapat alam mo ang kakayahan mo. Sa pagkakaalam ko, baguhan ka sa gukan. Sa ganyang kalat na talento, ang lakas ng loob mong hamanin ako. Yung agresibong babae. Ano ang pangalan niya? Sandali, iniisip ko. Si Master Ellie. Siya si Yun Shuyao. Master Ellie, ang paligsahan ng pagpili ng alagad ngayon. Ang sikat ni Yun Shuyao, ang pinakamataas. Tara na. Lee Joe, huwag mong kalimutan ng usapin ng senior ko. Mauuna na akong hanapin siya. CJ, huwag kang mag-alala. Ayusin ko muna si Master Ellie. Samahan mo ang senior mo at maglibot-libot kayo. Sige, go. Yun Shuya, bakit lagi ka nalang nagmamadali sa pagsasalita? Ate, bakit hindi mo sinabing pupunta ka? Ang tagal mong naghintay, no? Wala naman akong ibang ginawa. Hindi naman problema ang paghintay. Pupunta na ba tayo sa audition? Bye Mujen. Ginamit mo ang koneksyon ni Young Master Xiao para makakuha ng espesyal na traito at makaiwas sa pila. Hindi ito patas. Isang salita pa mula sa iyo at papatanggal kita sa paligsahan. Ikaw. Okay lang. Sa kanyang kakayahan, kahit mauna siya, hindi siya mananalo. Tandaan mo, nandito tayo para kay Master Ellie. Lakad na. Xian, anong paligsahan ang sinasabi ni Yun Shuyao? Nagkakaintindihan pala tayo, nang matagal. Si Master Ellie sa mundo ng piano, may gagawing paligsahan para sa mga alagad. Malamang sasali si Yun Shuyao. Ngayon si Master Ellie ay personal na pumunta sa tindahan ng kaibigan ko para pumili ng mga piano para sa kompetisyon. Kaya gusto niyang magpa-impresa sa maestro. 8, huli na ako. Tawagin niyo na lang siyang MS. Bye. Ate, ito si Lee Joe. Siya ang tagapamahala ng tindahang ito ng piano. Ano ibig sabihin niya? Magkasing edad lang tayo. Bakit pwede mong tawaging ate? Ako hindi. Maging seryoso ka. Bay, ikinagagalak kong makilala kayo. Ako si Lizelle. May mikrobyo siya sa kamay. Huwag mo munang kamayan, ate. Yili, pasensya na po. Nagbibiro lang si Xian. Huwag niyo sanang damdamin. Gets ko na, mga kamay ng pangalawang binatang si Xiao. Siya lang ang karapat-dapat na makahawak ng kamay ni Bay. Ayusin mo na ang schedule ng interview. Abala na ang ate natin. CJ, Bay, kumusta naman ang pianong ito? Kahit alin okay lang. Lanan. Hoy, malinaw na mas nakatatanda siya sa'yo. Pero sister pa rin ang tawag mo. Halatang halata ba? Mukha mo'y nagsisigaw nang sinta ko si Miss Bai. Sa neon lights, Bakit hindi niya napapansin? Parang bata ang Kratos sa akin. ipakita mo yung cold image mo. Huwag masyadong available. Tigilan mo na ang pagiging solo sa paghahabol. Kapag binayaan ko siya, makakalimutan niya ko. Kailan ka magbibigay ng matinong payo? Tanungin kita, may napatunayan ka na ba? Makinig ka, kailangan mo ng malapitang pagkikilos para makita kanyang bilang lalaki, hindi kapatid na bata. Gets mo? Ang galing mong tumugtog. Ang husay ni Miss Bai. Salamat sa pagpunta. Tagal ko na hindi nakapraktis. Medyo kalawang na. Xian, Ate, kung busy ka, pwede ka namang umalis. Huwag mo kong alalahanin. ako. Okay lang siya dito. Na-hypnotize lang sa pagtugtog mo. Lee, matibay ang samahan nating magkapatid. Pangit ng biro mo. CJ, usa tayo sa opisina. Mauna ka. Tandaan mo, mahaba at matindi ang daraanan mo. Mamaya padalhan kita ng mga sikreto sa pagligaw. Hoy, Ginoong Ali, binatang Panginoong Xiao, ano ang dahilan ng inyong pagtitipon? Tol, anong ginagawa mo rito? Paligsahan ni Ginoong Ali, ang grupo Xiao ang nagpondo. Bakit kayo nandito? Isinama ko si ate para sa part-time. Ginoong Lee, kayo na po muna. Kami muna'y mag-ikot. Paumanhin, Binibining Bay, Xian, pakiusap, aliwin niyo sila. Hindi mo na dapat tinanong. Sandali lang. Ginoong Ali, kami bang hinahanap nyo? Yung nagpiano kanina sa labas. Ito ba ang dalagita? Opo, Ginoong Ali. Binibining Bay, narito siya para mag-audition. Ngayong gabi ay kailangan ng pianista. Marunong pala siyang magpiano. Maupo tayo't mag-usap. Siyempre naman.
Yung tugtuging pinatugtog mo. Sa teknikal na aspeto, may mga pagkukulang. Ngunit ang musikalidad mo ay tapat na nagpapainit. Kaya nga, may pambihira kang talento. May paparating akong paligsahan. Gusto mo sumali? Pinuri ako ni Ginoong Ali, labis akong nagpapasalamat. Apprentice ni Ginoong Ali na magsanay mula ngayon. Naniniwala ako, malapit ka na makakita ng resulta. Kaya, tatanggapin mo ba ang aking imbitasyon? Dayaan yan. Hi. Emma yun, hindi tamang asa lang. Pag eavesdrop sa usapan, umalis ka na. Hindi ako aalis. Master Ali, pribado ka ba? Kumukuha ng estudyanteng si Bai Mujen. Lizelle, bukas ba sa lahat ang iyong music studio? Paumanhin, Young Master Xiao. Magpapatibay ako ng seguridad mamaya. Yun Shuyaw, bantayan mo ang tono. Bai Mujen, huwag mo ako. Sermonan gamit ang iyong panloloko. Hindi ka karapat-dapat. Shuyaw, baka. Tama na. Bai Mujen, sa iyong kakayahang magpiano, ang maging estudyante ng maestro. Hindi ka ba nahihiya? Anong kapal ng mukha? Makisawsaw kay Young Master Xiao. Wala ka bang hiya? Bingi ka ba? O tanga lang talaga? Ayusin mo tenga mo kung sira. Kung walang utak, magsimula kang muli. Pangalawang binatang Ginoong Xiao. Paano ka nagsasalita sa isang dalaga ng ganito? Binibining yon, huwag ka nang magpanggap dito. Baka ikaw pa ang mapahiya sa huli. Alamin mo ang iyong lugar. Anong kulam ni Bai Mujen? Ang sumpa sa inyong lahat. Bakit lahat kayo kampi sa kanya? Tama na. Lizzie, ihatid mo siya palabas. Teka. Yun Shuyaw. Una, narito ako para sa part-time na interview. Pangalawa, Ginoong Ellie, ay inanyayahan lang akong sumali. Hindi ako tinanggap na estudyante. Sa wakas, nagpapaliwanag ako dahil hindi ko hahayaang siraan ang pangalan ni Master Ellie. Binibining yun, maging malinaw tayo. Mga estudyanteng tulad mo ay nakakadiri. Mga manlalaro na may masamang puso, marunong magtugtog, pero walang kaluluwa. Hi. Shuyaw, ayos ka lang ba? Bai Mujen. Ang iyong mga paratang ay walang ebidensya. Hindi ako maniniwala. Paano kung may maipakita akong patunay? Kung mayroon kang ebidensya, magpapaumanhin ako ng publiko. Mabuto pa rin mo ang iyong Ate, marunong kang magpiano, di ba? Ang piano bar ng kaibigan ko ay nangangailangan ng pianista. Kailangan ng audition. Pero maganda ang sahod. Pinapayo ko ng patas ang may talento. Sige ate. Ipapadala ko ang address. Buti na lang may phone ako. May auto-recording ka. Kung hindi, wala akong masasabi. Ito ang na wala kang karapatang nandito. Hindi sapat na dahilan ang pagpili sa'yo ng basta-basta. Ang ugali mo, nakakapagduda sa mga tunay na nagpaprakti ng piano ng maayos. Huwag kang magpakamataas. Sarili mo lang iniisip. Pwede mo bang pangakuan na simpleng bisita lang talaga ang pakay mo? Shuyaw. Kung magpapatuloy tayo ang masisisi, o kaya, bakit mo ako binabawasan ng pag-asa? Kung ayaw mong manatili, umalis ka. Ako na lang lalabas at maghihintay. Walang kwentang basura. Ayaw kong makisali sa katawa-tawang sitwasyong ta. Miss yun, kailan ba ako nagka-estudyante? Saang planeta ako nagturo? Wala kayong pakialam. Yun Shuyaw. Ikaw ay diskwalipikado. Sir Xiao. Bakit nyo ako tinatanggalan ng karapatan? Hindi mo karapat dapat. Grabe ang katigasan ni Xiao Ting yan. Bastos talaga siya. Gusto ko lang naman ng pantay na pagkakataon. Mali ba yun? Tigil mo na yung pag-iyak mo. Nakakasawa na ang ganyang drama. Nakikiusap para sa tsansa. Nakipagkita ka na agad kay Ellie. Patas ba yon? Miss yon, mas mabuting tumigil ka na. Kung hindi, kakausapin ko na si President yon. Binibining yon, dapat alam mong tumigil na. Kung hindi, isusumbong kita kay Ginoong yon para sa seryosong pag-uusap. Ginoong Lee, may thesis ba ang tindahan ng piano? Meron po, gumagamit kami ng na mga kamera na may audio recording. Nag-usap kami ni Binibining yon kanina sa lobby. Kung may lumabas na, paninira kay Master Ali, ipalabas agad ang footage. Walang anuman. Lizelle, wala bang seguridad dito? Alisin mo siya agad. Sige po. Bai Mujen. Pagsisisihan mo to. Sisiguraduhin kong bawat kahihiyan na tiniis ko ngayon. Babalik sa'yo ng 10 ibayo. Binibining Bai. Nakapagdesisyon ka na ba? Sasali ka ba sa paligsahan? Master Ali, salamat sa imbitasyon.
Pero alam ko po ang kakayahan ko at limitasyon, hindi po ako sasali. Baimujin, pag-isipan mong mabuti. Ang ganitong pagkakataon, hindi na mauli. Cheyenne, kumbinsihin mo siya. Buong-buo ang suporta ko sa kanya. Cheyenne, may mga dapat pag-usapan. Aalis na ako. Teka, Binibining Bay, pumasa ka sa interview sa tindahan. Dadalhin ka ni Cheyenne sa branch mamaya. Salamat. Baimujin, hintayin mo ako pagkatapos. Huwag mong gamitin si Cheyenne. May mga tungkulin siya. Ano nang gusto mong kainin? Libre ko ngayong gabi. Mag-order ka ng kahit ano. Pag-iisipan ko ng mabuti. Espesyal na date natin ni ate eh. Kung hindi ako pumunta, mukhang naapektuhan ako sa pag-amin niya. Pero kung pumunta ako, si Kuya Xian, samahan mo ako sa isang magandang restaurant. Sige, sundin kita. Anong ginagawa ni Lee? Ate. Kuya Yewai. Xian. Magkasama kami ni Ihuay at Xian dahil kaibigan mo si Binatang Xiao. Kilala mo rin siguro kapatid niya. Kaya isinama na namin. Dapat ikaw lang ang manlibre sa akin. Sige, pag-usapan natin to mamaya. Kayo muna umorder. Maghugas lang ako ng kamay. Ha? Kuya Yewai, paano kayo nagkakilala ni ate? Tadhana ang nagtagpo sa atin. Magkasama kaming lumaki. 10 taon ko na siyang mahal. Gusto mo rin sa kanya? Tama. Kaya ganito, mas mabuting sumuko ka na. Wala kang pag-asa. Alam mo kasi, hindi niya gusto sa mas bata. Nagbabago ang tao. Dati ayaw, ngayon pwede na. Nakapag-order na ba? Ikaw dapat umorder, ate. Magkaiba ang gusto namin. Talaga. Pero sa tingin ko, pareho ang trip ni kuya at sakin. Ate, pakikuha ng mainit na bimpo. Gusto mong magpunas? Hindi ako, si kuya kasi, gusto ng sosyal. Alam mo, nung bata kami ni Mujen, hindi naghuhugas. Huwag mo kong ipahiya. Kumpara noon, mas maligalig kami dati. Tama. Buong gabi nagpiano si ate. Kailangan niya ng init. Inaalagaan ko lang siya. Hindi ako maarte. Kaya ko to mag-isa. Ha? Sa pogi mo, at mabait kang tao. Sigurado marami kang naging girlfriend. Hindi pa ako nagkaroon ng girlfriend. Kuya Yewai, ang eligible na binata. Nakatanggap ako ng balita na ikakasal ka, nagmamadali pang umuwi ang kapatid ko para sa kasal mo. Tungkol dyan, bakit hindi mo tanungin si Mujin? Siya nga pala, siya yung hamarang sa kasal ko. Huwag kang magkalat ng chismis. Tumutulong lang ako sa'yo noon. Xian, ikaw naman ang magkwento tungkol sa love life mo. Ate, seryoso ako, wala pa akong naging girlfriend. Puro chismis lang yan. Tama na ang biro. Kain na tayo. Gutom na ako. Ate, subukan mo to. Huwag yang ganyan. Ano ba ginagawa mo? Allergic si Mujin sa seafood. Mukhang hindi mo. Kilala ng maayos siya. Ate, patawad na. Hindi ko kasi alam. Okay lang, mabait naman ang intensyon. Aalalahanan ko to, ate. Hindi nakita pagsisilbihan. Babali leeg mo. Tumuwid ka. Mabuti yan sa tindig mo. Sa tingin ko gusto rin ni Yewai mabali leeg. Sayang. Hindi niya kaya. Tapos na akong kumain. Huwag kang magmadali. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Ate, Mujan. Paano ko siya maiiwan sa tindahan ng instrumento? 1 minuto para magpaliwanag. Hindi namin sinasadya yon. Gutom na kami kaya kinain muna.
Hindi na namin napigilan sa sobrang Wala nang palugi. nabasura din ba ang cellphone mo, kaya di nakasagot sa tawag. Tinawagan mo ako. Nalobat ang bat. Binatang Ginoong Xiao, kasalanan ko ito. Paano ko ito mababawi sa'yo? Gagawin ko ang lahat. Usapan. Magtrabaho sa konstruksyon ng isang buwan. Ginoong Xiao, ang sensitibong balat ko. Paano mo nagawang maging ganito kabagsi? Tama na ang drama. May negosyong pulong ako bukas. Samahan mo ako. Wala akong alam tungkol dito. Sasagabal lang ako. Panatilihin mo lang ang kasama nilang masaya. Kung magtagumpay ang kasunduan, patatawarin kita. Dagdag $50,000 pa bilang bonus. Pero kung mabigo tayo, parang pilit ito. Ramdam ko ang pagpeke. Kapag binayaran ka, sumusunod ka sa utos. Kung ano ang ginawa o hindi, nasa employer ang desisyon. CJ, pera ang usapan ngayon. Presidente Zhao. Presidente Xiao. Matagal na tayong hindi nagkita. Maglaro tayo ng kaunti. Susunod kami sa gusto nyo. Nakuha. Sino ito? Girlfriend ko siya, si Bai Muji. Presidente Xiao, si Bai Muji ang girlfriend mo. Paano si Brother Yewai? Brother Yewai. Presidente Zhao, Song Yewai, kaibigan ko lang siya. Huwag kang mag-isip ng iba. Presidente Xiao. Dahil magkakilala sila, hayaan silang mag-usap. Maglaro tayo ng ilang rounds. Kung gusto mong manatili sa kanya, Sige, maglaro ka. Manonood kami mula rito. mauna ka, Presidente Zhao. Bai Muji. Dahil pareho tayong nandito, para sa kontrata, pansamantalang. Sa totoo lang, ikaw ang lagi nagsisimulang mangagat na tao rito. Ikaw. Mujin, nauuhaw ako. Uminom ka ng maraming tubig para di ma-dehydrate. Presidente Zhao. Grabe talaga si Bai Muji. Kasal na nga siya, kay Song Yewai eh. Di ko inakala, kakapit pa kay Presidente Xiao ngayon. Gamitin ko muna ang keys. MS, bye, nagkita pa tayo. Hindi na namin kayo abalahin. Aalis na kami niyan. Ang bango mo. Presidente Zhao, kontrolado naman. Pasensya na, wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang itanong, saan mo nabili ang pabango mo? Bibilhan ko rin si Shuyao. Ikaw. Pasensya na ho, Ginoong Zhao. Mahigpit lang ako sa personal na espasyo. Ay, Presidente Zhao, okay lang po ba kayo? Pasensya na po talaga. Hindi kayo nasaktan, di ba? Binuntutan ako ng manyak noong bata ako. Medyo nagugulatin pa rin ako kapag masyadong malapit ang mga tao. Minsan, sumusobra ang reaksyon ko. Presidente Zhao, huwag kang gumalaw. Kailangan diinan para tumigil ang pagduru. Tingnan mo. Kita mo. Halos tumigil na ang pagduru. Miss Bai. Ano bang nagawa ko para magalit ka? Para paglaruan mo ako ng ganito? Presidente Zhao, anong ibig mong sabihin? Bakit naman kita paglalaruan? Hindi ba tayo ay matalik na? Kasosyo sa negosyo. Huwag kang magkunwari. Sa tingin mo maniniwala ako na aksidente ito? Hindi pagkakaunawaan lang ito. Hindi ko sinasadya na magpanggap. Kung matalino ka lang sana, hindi ka sana sumasayaw sa tugtog ko. Mas mabuti pang mag-isip ka na. Kapag may lumalapit sa'yo, akala mo agad ng liligalig? Ang babaeng kagaya mo. Maraming humahabol sa akin, araw-araw. Bakit ko pa hahanapin? Presidente Zhao, sa susunod, magtino ka. Pumili ng walang kisi. Gawin mo to ulit, patay ka. Puro kalaswaan nasa isip. Hoy, Presidente Zhao. Anong nangyari sa'yo? Presidente Zhao.
Paano ito nangyari? Sino gumawa nito? Nagpakonsulta ka na ba? Sumalpok ako sa pader. Presidente Xiao, nagpa-deliver na ako. Sabay tayong kumain. Gutom ka na ba? Ikaw ang masusunod. Sabay tayong pumunta. Kami ni Mujin. May pag-uusapan lang. Umalis ka. Bakit ka nagpapanggap? Di ko maapektuhan kontrata mo. Dapat totoo yan. Puntahan mo locker room. Kunin ang coat ko. Darating na si Yun Shuya. Miss Bai, huwag kang mag-alala. Hindi siya darating. Hindi ba't sinabi mong humanap? Ng lugar na walang CCTV? Dumating ako ayon sa usapan. Ako ang nobya ni Xiao Ting yan. Huwag mong idamay si Ji Xiao. Mapanatag ka. Titiyakin ko, mas mabuti ang treto ko sa'yo kaysa sa kanya. Ikaw lang ang paglalaanan ko ng pansit. Bukod sa'yo, hindi ako titingin sa ibang babae. Si Xiao Ting yan ay hindi mas bata o gwapo. Bakit mo isipin na, ikaw ang pipiliin ko kaysa sa kanya? Magiging Mrs. Zhao ka. Sumama ka lang sa akin. Uuwi na ako agad, para iwan ang matandang asawa ko. Hindi ka ba natatakot na magalit si Xiao? Baka masira ang negosasyon. Hahaha. Kanina lang, napirmahan na namin ang kontrata. Isang multi-bilyong dolyares na deal, na may bilyon-bilyong penalty. Kahit maging Mrs. Zhao ka, hindi mo mapipigil ang partnership na ito. Alam mo ba kung bakit kita pinahanap? Nababaliw ka na ba? Bitawan mo ako. Ang lakas ng loob mong hampasin ako. Pakawalan mo ako. Aray! Tumigil ka dyan. Ipaparamdam ko sa'yo ang tama. Bai Mujin. Dumating ka rin sa wakas. Anong nangyayari? Presidente Xiao, ang hirap pakisamahan ng kasama mo. Tingnan mo ang ginawa niya sa akin. Siya ang nanakit-sakit. Ikaw ang nanakit sa kanya. Presidente Xiao, tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Nang bulo ka sa mga tao ko. Paano natin ito ayusin? Magdadagdag ako ng 20% sa kita. 30%. Ibibigay ko ang 30% ng kita. Sapat na ba ito? Ipadala ang kontrata sa locker room. Kaya ko nang mag-isa ngayon. President Xiao. Pakiusap, kumalma ka. Wala akong ginawa kay Miss Bai. Siya ang nanakit sa akin. Nakikiusap ako, huwag kang magalit. Xiao Ting yan. Kakapirma lang natin ang kontrata. Kailangan nating magtulungan ng matagalon. Madalas pa tayong magkikita. Bakit pa mag-aaway sa babae? President Xiao, ang kontrata. Ito'y multi-bilyong dolyares na kasunduan. Paglabag sa kontrata ay may multa. Kaya kong bayaran ang multa. Ngunit nangangahas ka bang singilin? Tapos na ang ating pagsasamahan, Presidente Zhao. Mula ngayon, anumang kumpanyang kaugnay mo ay itatakwil ng Xiao Group. Sa desisyon ni Xiao, sinong maglakas loob, labanin ang Xiao Group para makipagnegosyo? Ipinapahamak mo ako. Presidente Xiao, nagkamali ako, kawan niyo ako. Ang hatiyan sa kita ay pwede pang pag-usapan. Sabihin mo ang gusto mong porsyento. Ituring mo pambayad parusa kay Miss Bai. Masyadong mapagbigay ang regalo. Nakakasakit ng damdamin tanggapin. Oo, kasalanan ko. Nagsalita ako ng walang pahintulot. Hindi ako dapat nagsinungaling. Nakikiusap ako. Ituring niyo akong walang halaga. Pabayaan niyo na lang ako. Hindi na ako uulit. Tanggang bulag sa kalibugan. Painumin mo siya nito. Kayong mauna, Presidente Zhao.
Nananatili ang utos ni Presidente Xiao. Pipirmahan mo ang kontratang ito. Kusang pumirma o ipapakain ko ito. Walang pagkakaiba. Pumili kang mabuti. Kakainin ko. Kuya, mamagitan ka sana. Nagpadala ako sa bugso ng damdamin. Hindi ko hinipo si Miss Bai. Pati kumpanya niya. Gibain natin lahat. Agad-agad, Presidente Xiao. Ako na po kaagad nito. Xiao Tingyan. Ang astig mo roon. Yung sipa mo ang lupi. Kahit bulag pa ay makikita. Sabihin mo bagong balita. Mas okay ka pala kapag tahimik ka na lang. Kahit ikaw di makakaiwas. Hindi totoo yan. Tigil ang kalokohan. Umuwi na tayo. Xiao Tingyan, multibilyong dolyares na deal yun. Bakit mo basta binasad? Ano sasabihin ng board? Madali lang yan. I charge mo sa account mo. Anong ibig mong sabihin? Huwag mo ako takutin. Kahit ibenta mo ako, di sa sapat bayad utang. Pwede ba magpakatao ka? Mawawalan ka ng kaibigan. Ako. Si Xiao Tingyan. Sekretaryong Jia. May balita na ba? Presidenteng Xiao, sa isang baryo malapit sa Rongcheng, may nakakita sa heart-shaped na birthmark. Doon dati nakatira si NJ. Kausapin niyo si NJ, baka may alam siya. Hindi pwedeng kausapin si Bai Mujin. Bakit di tanungin si NJ? Maliit lang ang baryo, malamang alam ni NJ, Bai. Biglang may lumitaw na babae. Paano kung magalit si NJ, Bai? Presidenteng Xiao. Simula ngayon, tungkol sa babaeng yon. Huwag niyo nang i-report sa akin. Kung may hiling siya, sundin niyo ang gusto niya. Si Bai Mujin. Alam mo ba kung ano ang isinakripisyo ko para sa'yo? Simula ngayon, lumayo ka sa ibang lalaki. Efe. Efe, tumahimik ka. Umakyat ka sa pader doon para makarating sa kabilang kalye. Bai Mujin, palagi ka pala nasa tabi ko. Ito ay tadhana. Ah, Yuh! Mujin, gising ka na, ako ay. teka, tapos na ang ating palabas. Huwag mo kong tawaging ganyan. Nakakasuka. Yung pangit na ugali kong yun, kung sasabihin ko ngayon ang nararamdaman ko. Baka isipin niyang nangloloko lang ako. Xiao Tingyan, bakit parang wala ka sa sarili? Ano nang sasabihin mo kanina? Ay! Gusto ko sanang itanong kung, naalala mo ba nung yakap na yakap mo ko at ayaw mong bitawan? Pinatulog mo kung nakayakap sa'yo. Impossible. Hindi ako ganyan matulog. Ah, talaga ba? Alaynan, Sa tingin mo ba nagbubiro ako? O ayaw kong panagutan to? kailangan ng ebidensya ang salita. Hindi ko ginawa eh. Ibig sabihin wala. Xiao Tingyan, ano nang ginagawa mo? Tulungan kitang maalala. Kasi naman, ayokong mapagbintangan ng walang dahilan. Eh huwag kang gagawa ng kahit ano. Kahit na mayakap kita, pwede mo naman kong itulak. So inaamin mo na ngayon. Mujin, ito ang kapalit. Sa susunod, ikaw na ang unang kumilos. Nakahalik ba ako? Halika rito. Hinay-hinay lang, hindi kita kagati. May kailangan ka pa ba, binatak Xiao? Walang importante, linisin ko na lang ito. Hindi mo pwedeng gawin to. Bakit hindi? Paano niya ako nakulong sa kanyang yakap? At nanatiling kalmado sa pagsasalita?
Mujin, ano sa palagay mo ang gusto? Itong biglaang paglapit ay dahil ba? Naupo ako sa kanyang mga dokumento. Akala ko, Ikaw ba ay hayagang nagsasamantala sa akin? paumanhin, ako na ang mag-ikabit nito para sa iyo. Hindi ganito ang sistema. Hindi ko sinabing hindi mo pwede. Gusto mong tanggalin. Gusto mong subukan. Tingnan mo o hawakan mo. Hindi. Sigurado ka ba? Talagang hindi. Tulungan mo akong isara ang buttons. Tatanggalin ba natin ang isa? Ngayon isara mo ulit. Nanginginig ba ang kamay ko? O baka may sumpa ang buttons? Teka, pwede ba kitang bayaran para humanap ng iba? Ako na lang ba ang magbabayad? Magkano ang tamang presyo? Magkano? Yakap. Si outing niya, manatiling kalmado. Huwag kang magpanik. Mujin. Nakahanda na ang hapunan. Bumaba ka't kumain. CJ. Lalabas ba tayo at kausapin siya? Anong ibig niyang sabihin kanina? Sinasabing ang alak ay nagbibigay lakas ng loob sa mahihiyain. Si outing niya, hindi ko na kaya to. Ikaw, anong ibig mong sabihin dyan? Ano ang gusto mong itanong? Tanong ko lang, anong klaseng katulong ang naghahalikan at niyayakap? Kung ayaw mong halikan kita, o yakapin. Mujin. Bye, Mujin. Ang lakas ng loob mo. Parang walang nangyari ngayon. Alainan. Kuya Xiao, isipin mo na lang kagabi. Natulong sa isang lasing. Walang samaan ng loob, ha? Ate, bakit galing ka sa kwarto ni kuya? Ako, ginising ko lang siya. Bahagi ito ng trabaho ko. Bilang katulong. Tinanggal ko ang sapatos ko para tahimik. Hinahanap mo si kuya. Tuloy ka. Teka, ate. Naimbitahan kita sa camping. Sabi ng mga kaibigan ko masaya. Kung payag si kuya, mag-aayos lang ako. Mag-aayos. Kuya, camping. Nasaan ang mga supply na ipinangako mo? Nasaan ang tent? May nakahandang tent sa lilim sa unahan. Maghahati tayo mamayang gabi. Kuya, isang tent lang ang kinain. Paano tayo magkakasama rito? Asikasuhin mo muna sarili mo. Maghahati kami ni Mujin. Anong problema mo, kuya? Babae siya. Paano siya mananatili? Tama na ang away. Ang daming camper ngayon. Titingin ako kung may nagtitinda. Lanan. Anong ibig mong sabihin kanina, kuya? Nakuha mo na nga. Kailan pa? Di ba kayo laging magkalaban? Pansamantala lang yun. Cheyenne. Bilang kapatid, papayuhan kita.
Gumawa ka ng pabor. Tigilan mo na yan. Sa huli, siyang titiyak na iyong magiging hipag. Hipag ko. Panaginip mo yan. Kuya, gaano mo na siya katagal kilala? Naiintindihan mo ba talaga siya? Kung ikukumpara sa akin, mas bata at mas malakas ako. Ikaw, gaano ka bago at sariwa ang kaya mong ibigay? Tigilan mo pagtanggi sa edad. Ang batang katawan. Hindi mo ba maintindihan? Shouting yan. Alam mong lubusan. Ako ang unang nagkagusto sa kanya. Alam mo ang nararamdaman ko, pero hinabol mo pa rin siya. Bastos yun, shouting yan. Kung sino ang unang nagkagusto kay Mujen? Wala sa inyong dalawa. Song Yihuay, bakit andito ka? Nag-post si Mujan sa Moments. Buti na lang sumunod ako. Kung hindi, nanakawin mo sana si Mujan sa akin. Ang kulit-kulit mo talaga. Ganyan pa rin ang impatient mong kapatid. Mukhang masaya to. Pwedeng sumali? Gusto mong sumali? Song Yihuay. Kung mag-aaway kami ngayon at masaktan ka talaga, sa tingin mo kanino kakampi si Mujin? Kuya Yeway, magaling na move yan ah. Nakakasawa. Sabihan mo ako pag mag-uumpisa na. Sasabihan kita, Lene, bakit ko sasabihin sa'yo? Tapos kapag nasaktan ka, iiyak ka na naman kay Muji para magmukhang biktima. Arg, tunay siyang sumasalamin sa'yo. Dahil ikaw ang naging mabuting guro niya. Ate, nakauwi ka rin. Xian, ano ng problema mo? Nagtulungan kapatid ko at si Yeway sa akin. Si Yao Ting yan, mahal na mahal ka ng bunso niya. Bakit kanya sasaktan? Totoo talaga. Kilalang kilala ako ni Mujin. Sige, Xian, hatiin natin ang mga gawain. Ako ang kukuha ng panggat. Ano ang gagawin ninyong dalawa? Sasama ako sa'yo. Mujan, delikado sa bundok na ito. Kung mag-isa ka lang, mag-aalala kami. Tama, ang totoo, may mga taong hindi mapagkakatiwalaan. Dapat magkasama tayo. Sasama ako sa'yo. Sabay-sabay na tayong pumunta. Hala, Kagat ito ng lamok na may lason. Huwag mo ngang kamutin. ano nang gagawin ko? Ang katin ito. Samahan kita sa klinika. Hindi na kailangan. May mga halamang gamot naman dito. Hanapin mo at ipahid para mawala ang Katie. Kung alam mo, hanapin mo na agad. May nahahanap ka na ba? Nakuha ko na. Hoy, kuya. Ako na ang bahala dito. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kuya, Ano ng problema? Kumusta na pakiramdam mo, ate? Masakit o makati pa ba? Wala na talagang kati o sakit. Ang galing naman. Balutin mo ng panyo. Para ganito, hindi na tayo mababahala baka mahulog ang halaman. Ang bait mo naman. bakit ang paborito mo sa kanya? Ako nga ang nag-alok na dalhin ka sa klinika. Ang galing. Ate, purihin mo pa sila. Bakit ako hindi papurihan? Si Xian ang pinakaastig at masunuri. Ang ating masayahing binata. Sabi ni Mujin bata ka raw, wala pang 7 taon. Huwag mong asarin si Xian. Kung ganoon, ikaw na lang asarin ko. Mujan, magsimula na tayong maghanda. Wala pa tayong kahoy panggato. Tama, maghiwa-hiwalay ta. Pangkat-pangkat ta. Isang grupo sa kahoy at kabute. Isa pang grupo sa pangingisda. Sasama ako sa'yo. Hindi, sa ate ako sasama. Lagi mo siyang inaasar. Makikipag-away ba ako kay Mujin? Alam ko ang hangganan ko. Parang hindi naman. Alam ng lahat kung gaano ka walang awa sa negosyo. Negosyo ay negosyo. Personal ay personal. Bakit mo na naman ako hinayla? Umalis na si ate. Tigil mo nga yung kalokohan. Kung magpapatuloy ka, magagalit si Mujen. Ate, tingnan mo, hulaan mo ang dala ko para sa'yo. Bakit maliliit na isda ang inabot mo? Sabi ni Kuya Yeway, mahilig ka sa sariwang dagat-dagatan, di ba? Mga gifs ay siguro yan. Pakawalan na kaya natin. Xian. Hindi sukat ang batayan ng kagatasan. Alam mong mga fry ito, bakit malalaki lang ang pinili mo? Paano mo naisip yon? Okay lang. Kita mo ang huli niyang isda. Mabubusog din naman yon agad. Kung ikukumpara, mas masaya siguro ang mga sayo. Gets ko na, ate.
Tuso ka. Kahit galit, ang cute pa rin. Kaya pala si Mujen, ayaw kang pakawalan bilang kapatid. Sinong cute na sinasabi mo? Sampailan mo pa? Mas malakas. Tama na yan, siya yan. Siya. Ikaw, Diyos ko. Hindi lang siya tuso, mas malala pa ron. Anong problema? Siya yan, nasa sibilisadong lipunan tayo. Paano mo nagawa yon? Sino nagsimula ng away? Kayong dalawa ang may kagagawa nito, Xian. Biglang nagalit si Xian. Siya ang unang nanapok. Dumating si Tingyan para umawat. Paano mo nasaktan sarili mong kapatid? Sila ang nanguna, Bunso. Ikaw ang unang sumuntok. Nakita ng lahat yon. Nay, alam kong nagkamali ako. Seryoso ako. Hindi ako makikipagplastikan, pero kayang ibalik ang sitwasyon, di ba? Dalawang matandang nagkukunwari. Walang laban sa gwapong binata, na nagpapakaawa at inosente, mas nakakalungkot. Kuya Yeway, tinawag niya akong cute. Paano mo nasabing cute ang lalaki? Grabe ang pambabastos yun. Akala ko madali kang kontrolin, mayabang na mapanlin lang. Tahan na. Huwag kang umiyak. Si Hui siguro nawala ng kontrol dahil sa pagkakamaling ito. Sasabihan ko siya ng mga saloobin ko. HMM. Pero ang kapatid ko, Hindi ko sinasadya. Hindi mo dapat makisali sa labang di mo kayang panaluhan. Nagpakasugod ka sa peligro. Ako. basta. HM. Hoy, hintayin mo ako. Sasama ako sa iyo. Sige, tara na. Magaling umarte si Tingyan. Yeah. Wala yan sa'yo. Akala ko si Xian ay maamong kordero, pero, may kuko ka pala. Yeah. Di mo may pagtanggol sarili mo, kaya nagpapaawa ka. Minamaliit ko pala siya. Naku, nagnanakaw ng kasintahan sa sariling kapatid. Ang hirap siguro niyan. Yeah. Hindi ako nahihirapan. Ikaw ang nahihirapan. Ang samahan natin, hindi magbabago, pero ikaw. Ang pagmamahal na papalitan ng tungkulin. Tungkulin na maging pagmamahal. Madali lang sabihin, mahirap gawin. Ate, pasensya na. Nagpadalos-dalos ako, di dapat ako nakipag-away. Okay lang, tutulungan kita. Humingi ng tawad kay Yehwei. Ate, ang galing-galing mo. Hoy, Shouting niya. pare. Magsisimula na ang barbecue. Saan mo dadalhin si ate? Bitawan mo ako. Shouting niya. Saan mo ako dinadala? Hindi na ako makalakad. Shouting niya. Bai Mujin. Gusto mo ba talaga kay Song Yehwei o kay Xiao Xian? Anong kalokohan yan? Isang kapatid sa tapat. Isang kadugo kong tunay. Eh ikaw. Shouting niya. Paano mo ako napag-alinlanganan? Hanggang ngayon naniniwala ka pa rin. May masamang balak ako sa kapatid. Mujin. Huwag mo akong hawakan. Ew. Okay ka lang. May nararamdaman partikular na masakit. Sa tingin ko'y napilayan ang bukong ko. Wala namang ibang masakit. Tulungan kitang bumangon. Mag-ingat ka. Huwag mong igalaw ang paa mo. Hindi pa namamaga. Hindi ako sigurado. May nabaling buto. Okay lang. Kakayanin ko to. Ano nang dapat nating gawin? Walang tao sa paligid. Nasa iyo ba ang cellphone? Kailangan nating tumawag ng tulong. Ay. Nagmadali akong umalis. Nakalimutan ko ang phone ko. Ano nang gagawin natin ngayon? Siguro ako muna ang lalabas. Pwede ka bang maghintay dito? Hindi ako makagalaw ngayon. Paano kung may mga ahas? Kung talagang gusto mo akong iwan dito. Edi go. Wala na tayo. Nasa gubat tayo. Maaabutan tayo ng tulong. CJ. Kapag nalaman nilang nawawala tayo, hahanapin nila tayo. Ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw ang nagdala sa akin dito para magsinungaling. Mujin. Ang mga tanong ko kanina. Hindi dahil sa pagdududa. Kailangan ko lang na maintindihan ang tunay mong layunin para malaman ko ang susunod kong gagawin. Ano nang ipinahihiwatig mo?
Bye Mujin. Ako. Ikaw ba? Ay talagang may gusto sa akin. Talagang gusto kita. Mujin. Pwede bang maging girlfriend kita? Gusto rin kita. Ha? Ano nang sinabi mo? Hindi ko narinig. Ulitin mo. Hindi ako ganun ang klaseng tao. Kung hindi kita gusto, papatungan at hahalikan mo ba ako? Halika rito. Yakapin kita. Ang sarap nito. Ano ang tinitingnan mo? Sinusubukan kong alamin ang pinagkaiba mo sa ibang tao. Ano nang pinagkaiba? Lagi kitang gusto asarin. Makita kang naiilang dahil sa akin. At masilayan ang ngiti. Ang simpleng magkasama kahit walang ginagawa. Tahimik na ganto, sobra na para sa akin. Kailan ka nagsimulang magkagusto? Ano na nagustuhan mo sa akin? Hindi ko rin alam. Ang sigurado ko lang, noong namalayan ko na, nasa puso ko na ang iyo. Ang tiyak ko, wala nang ibang tao ang katulad mo. Hoy, Mujin. May narinig ako. Na kapag hinalikan mo ang gusto mo, tumitibok ang puso. Subukan kaya natin. Paano mo nakalimutan yon? Subukan mo ulit. Pasensya na talaga, hindi ko sinasadya. Masakit ba ng sobra? Bakit wala pang dumadating? Mujin. May paraan ako para makipag-ugnayan. Pero kailangan pangako mo sa akin. Sige, sabihin papayag ako sa kahit ano. Simula ngayon, lumayo ka kay Song Yehui at Xiao Xian. Naiinggit ako. CJ, iiwasan ko sila ng 200 met. Palagi kong gagawin. At, nakapagpakasal ka pa kay Song Yehui. Dapat mong bayaran to sa akin. Pumayag na ako. Bilisan mo, tawagan mo na. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Xiao, tingnan. Nagsinungaling ka sa akin. Mujin. Ang liliwanag ng mga salimpusang yon. Gusto ko silang lumayo pa ng lubusan. Bigyan mo ako ng telepon. Epektibo pala ang pakana ni Xiao Xian. Nasaan ka na? Pare. Tingnan mo ang wheelchair na binigay ko sa'yo. Subukan mo nga. Tingnan natin kung gumagana. Hoy, tingyan. Subukan mo muna ang tungkod. Nadala ko para sa'yo. Yung wheelchair. Hindi kasing dali nitong tungkod. Lene, salamat sa inyong dalawa. Huwag kayong magpakair. Nag-aalala kami. Baka mapagod lang si Mugi sa pag-aalaga sa'yo. Tama siya, pare. Kung kailangan, hawakan mo pareho. Sabay mo silang gamitin. Pilay lang ito. Di naman naputulan ng paa. Huwag kayong Para sa akin, makatwiran naman. Dapat hindi ka na. Naglalakad-lakad pa. Tama ba, Nay? Ang ganda ng upuan. Sobrang komportable. Gusto mong isakay kita para mag-test drive? Pabayaan mo na si Yeway sa kapatid mo. Salamat, wag na. Nakakailang. Parang ayaw ni Mugin. Tulungan ka. Iwan nyo na yan. Mag-isa na lang ako. Ay. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Naisip ko lang, baka makatulong sa'yo. Kung ayaw mo, ibalik na lang namin. Pasensya na, Mugin. Naging matigas lang ulo ko. Baka. Isang halik lang ang kailangan. Hindi. Salamat, mahal. Ate. Mga pare. Ay, nakalimutan kong sabihin. Si Mujin ay kasintahan ko na.
Tawagin niyo na siyang ate niyo simula ngayon. Mujan. Sigurado ka ba dyan? Yiwei. Sige. Kung ito talaga ang pasya mo. Irerespeto ko. May iba pa akong lakad. Aalis na muna ako. Mujin. Pwedeng makahingi ng tubig. CJ. Tol. Bakit mo inaagaw ang babae ko? Cheyenne. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Pero si Bay Mujin, kailangan kong makuha siya. Hindi mo ba talaga pinahahalagahan ang samahan natin? Si Mujin ang babaeng, ilang taon kong hinanap. Hindi ko siya kukonsinti. Ang ginagawa mo ba? Ay dahil sa utang na loob? Nang malaman kong may nararamdaman ako kay Mujin, pinasyahan kong itigil na ang paghabol sa babaeng nagligtas sa akin. Kaya, kung gusto mo talagang ang hibiscus o hindi, huwag mong sabihin kay Bay Mujin tungkol dito. Masasaktan siya. Naiintindihan ko. Xian. Mujin, ako lang ang dapat mong pagtuunan. Ang mga istorbo ay hindi karapat-dapat sa'yo. Ako lang ang dapat. Ganyan mo sabihin ang kapatid mo. Pag narinig ito ni Xian, masasaktan siya. Dapat ang iniintindi mo ay ang nararamdaman ko. Naiintindihan mo? Ganyan ka ba talaga ka-possessive? Sabihin mo ngayon na, sabihin mong ako lang. Yan. Ikaw ang pinili ko. Pahahalagahan kita ng... Mabait. Mahal. Tawagin mo akong yan. Ulit. Hindi. Hoy, may sugat pa ang paa mo. Tumayo ka na. Hanggat di mo sinasabi. Sabihin mo nang maayos ang pangalan ko. Yan. Yan, masaya ka na. Yan. Tingnan ko ang sugat mo. Lanan. Di ko ginalaw ang masakit. Lilith, gabing-gabi na. Magpahinga ka na. Teka, Huwag kang magpakapalat. Kakasimula pa lang natin. Ngayon naman gusto mo. ano ba ang nasa isip ko? Bakit hindi mo sabihin? Alam mo naman ang gusto mo. Hayaan mong linawin ko. Hindi ako sang-ayon dito. Naiisip ko lang, kung mananatili ka rito, mas maalagaan mo ako. Ano bang pumapasok sa utak mo? Nakakainis ka talaga. Matutulog na ako. Mujin! Mujin! Mujin, tulog ka na ba? Bay Mujin, namimiss na kita. Narito ako. Namimiss din kita. Halika na rito. O ako na lang pupunta. Hindi pwede. Kung makita tayo ng mayordomo na magdamag tayong magkasama, nakakahiya talaga. Pero, Tumigil ka na. Matulog ka na. Mujin. Bay Mujin. Halik sa umaga. Magandang umaga. Sabay tayong mag-almusal. Alaynan. May nakikita ba akong multo? Sekretarya Gia, kukuha ba ako ng salamin sa mata? Huwag na. Mukhang dapat na natin. Teka. Si President Xiao pa rin ba to, yung laging alof at hindi malapitan? Mujin, anong plano mo ngayon?
Balak kong maglinis sa hardin at magtrabaho sa bahay, tapos magbasa ng libro, o kung ano. Lanan. Paano naman? Ako? Bakit walang banggit sa akin sa mga plano mo? Hindi ka ba pupunta sa opisina? Hay. Parang ayoko magtrabaho. Baka mag-day off ako. Secretary Jaya. President Xiao. Paano ako makakatulong? Ako? Teka, actually. Secretary Jaya. May mahalagang meeting ba ngayon? Madam, magpipirma ang chairman ng 1 bilyong kontrata ngayon. Huwag mo akong tawaging madam. Ang mga importanteng bagay ay hindi dapat ipagpaliban. Secretary Jaya. Doblehon ang bonus mo ngayong buwan. Salamat, President Xiao. Salamat, Madam. Sige, titigil na ako sa pang-aasar. Papunta na akong trabaho. Lilik. Mag-ingat ka at bantayan ang angklit. Okay. Aalis na ako. Babaeng to. Bakit hindi siya nagkukusa? Nakontakin ako. Paano ko siya mapapapunta? Hoy, yan. Tapos na ang meeting mo. Kailangan kita ng tulong. Pwede mo ba akong tulungan? Anong problema? Ano ang nangyayari? May mga proposal na nakatamba at report sa aking desk. Pwede mo bang dalhin dito? CJ, titingnan ko. Hoy, walang una-authorized na tao rin. Umalis ka na. Kumusta? Ako ang kasintahan ni Xiao Tingyan. Naiwan niya ang mga dokumento sa bahay. Narito ako para ihatid. Ang girlfriend ni President Xiao. Ha? Maghanap ka ng iba. Pagmamalaki mo. Ang aming President Xiao ay parang bulaklak sa tuktok ng bundok. Ang tulad, hindi maaabot siya. Binibini, receptionist ka ng Xiao Group. Tama. Kung hindi dahil sa company badge na ito, akala ko ito ay pangatlong klase na establishmento. Ang pamantayan ng Xiao Group ay bumagsak na. Ikaw, sino ka ba? Lumabas ka na, hinaharangan mo ang hangin sa pagtayo dyan. Kung maantala mo, ang importante niyang transaksyon. Sabihin ko sa'yo, ang pagpapanggap mong nobya ng tagapangulo. Ang pantumimang ito mo, kapag nalaman ng tagapangulo, malaking problema ito. CJ, ipatawag mo nga ang tagapangulo para siya mismo magpaliwanag. Ma'am, nandito na kayo. Ba't kayo nasa labas? Ang receptionist ng Xiao Group ay masigasig sa trabaho. Sabi di daw ako, empleyado ng kumpanya, kaya di papasukin. Ma'am, dito sa Xiao Group, kayo'y malayang pumasok. Walang makakahadlang. Makakapasok na ba ako? Anong lakas ng loob mong harangan? Wala ka bang mata sa likod ng ulo? Secretary Jaya, nagsasabing nobya daw siya ng tagapangulo. Wala naman siyang nobya. Kahit di muna pag-usapan. Kung nobya ako ni Xiao Tingyan. Kapag may bisita, dapat magtanong at iulat. Di yung papasukin na lang. Ganito ba ang profesional na asal dito? Aasahan mong matanggal ka. Ma'am, pasok na tayo. Naghihintay na ang tagapangulo. CJ. Ba't ang tagal? Ayaw mo ba akong makita? May naging problema lang. Eto, narito ang mga dokumentong hiningi. Huwag ka masyadong malambing. Yung malamig mong image, nawawala na. Oh, ang sakit. Wala akong pakialam. Hipan mo para sa akin. Hindi. Yan, sa tingin mo ba, ang tanawin sa ika-negatibo 25 na palapag ay special. Subukan mo ngang tumingin. Ilset.
Anong nangyari? Hihilo. Hihilo ka pa ba? Hindi na. Okay na ako ngayon. Sumama ka sa trabaho, sa akin araw-araw. Hindi. Kapag may distansya, lalong tumitibay ang ayokong magsawa ka sa akin. Kailangang panatilihing sariwa. Pero paano kung mangulila ako? Bigay mo sa akin ang phone mo. Phone. Para saan? Lumapit ka. Hoy, naglalagay ako ng wallpaper. Maaaring makahiya ito sa iba. Ulitin natin. Hoy. Gusto ko itong litrato. Tingnan mo, ang ganda ng asawa ko. Ito na yon. Tol, pupunta ako sa ibang bansa. Bakit bigla ang aalis ng bansa si Xian? May partikular ba siyang dahilan? Baka namimiss niya ang magulang niya. Madalas niyang banggitin na gustong dalawin sila sa ibang bansa. Mauna na ako. Mag-usap muna kayong magkapatid. Sama ka sa amin. Di naman kayo estranghero. Kailangan ko munang i-brief si Secretary Jaya tapos sabay na tayong pupunta. CJ. Asikasuhin mo na yung mga dapat mong gawin. Mamimili muna ako sa kabilang mall. Lanan. Ingat ka. Secretary Jaya, pasok ka sandali. Anong nangyari sa baba kanina sa opisina? Chairman, hinarang ng receptionist si Kulrest Xiao. Inapi niya ito at inutasan na mawala sa Xiao Group. Pinagbawalan siyang magtrabaho sa kahit anong kumpanya sa Rongsheng. Naiintindihan ko. Tara na. Ingat kayo. Kuya, Anong problema? Oras niyo na itong magkapatid. Hindi dapat ako sumama. hindi naman. Talagang hindi. Umupo ka. Xian, para sa'yo itong regalo. Salamat. Alaynan, kailangan kong mag-retouch ng lipstick. Sige, magsaya kayo. Kumilos kayong normal. Pare, di mo ba kayang pumunta mismo rito? Dinagdag mo pa ang hirap namin. Natutuwa ka ba dyan? Hindi ako ganun kabagot. Nung tumawag ka, nasa malapit lang si Mujin. Tama na. Lahat tayo, kumalma. Parang may napansin si Mujen. O nga pala. Sinabi ko kay Mujin, nasa abroad ka para bisitahin magulang mo. Huwag kang magkamali. Nakuha ko na. Yan. Isang bagay lang. Alagaan mo siya. Hindi mo na kailangan sabihin. Hoy mahal. Malapit na akong umuwi. Huwag mo akong madaliin. Bye Mujen. Ngayon ako nagtitiis sa mga matatandang lalaki dahil sa'yo. Nag-order ng karagdagang alak. Saan galing ang alak na ito? Gino, ito ay para talaga sa inyong pribadong kwarto. Hindi ko nagulo ang order. Baka naantala lang ang serbisyo. Maari ka nang umalis.
Tagay, sa tagumpay ng aking paglalak sa ibang bansa. Tagay. Tagay. Dito. Hindi ko na kaya. Kailangan kong magpahinga. Binibini, may bisita po kayo. Si Xian kaya ito? Ang init-nit. Ang init-nit. Xian. Ate, Ate, Xiao Shan, huwag kang padalos-dalos. Mag-ingat ka. Ate, anong nangyari? Xian, naisahan ka. Sa ngayon, huwag kang manatili dito ngayon. HMM. Xiao Shan, manatiling kalmado. Ate, anong nangyayari? Dapat tayo, huwag. Hindi rin mabuksan ang pinto. Hindi dapat tayong magkasama rito. Pupunta muna ako sa CR. Magtago ka. Nasaan sila? Binatak Xiao. Hindi ko talaga alam. Nagdala lang ako ng mensahe. Wala akong ginawa. Sino ang nag-utos sa'yo? Si Ima Yun Shuyu. Madalas siya dito. Dalhin mo rito si Yun Shuyao. Ikaw ang bahala sa pangunahing inspection. Titiyakin ko ang bawat silid kasama ng staff. Halugugin ang bawat sulok. Array. Nasaan siya? Presidente Xiao. Ano ang sinasabi mo? Wala akong alam. Array. Ang sakit. Ngayon mo lang nalaman kung saan siya nagtatago. Talagang wala akong alam. Huwag. Huwag. Tigil. Tigilan mo na. Mukha ko. Mukha ko. Mukha ko. Yun Shuyao. Huling pagkakataon mo na ito. Shouting yan. Huli na ang lahat.
Kapatid mong si Xiao Xian, nakatikim ng pinakamalakas na alak, wala nang balikan. Sarili mong kapatid, at ang babaeng mahal mo, nagkabalikan, ha ha ha. Arb. Shouting yan. Karma ng angkan nyo ito, bakit pa kaya, kapatid mong si Xian, ang nalisan. Si Zhao ang nagkamali. Pero kayo ang ipinahamak. Ginawa mo akong halimaw. Nararapat lang sa iyo ito. Yun Shuyao. Xian. Mujin, okay ka lang? Huwag mo akong sindakin ng gano'n. Alainan. Wala yon. Mujin, nasaan si Shan? Xian, nasa banyo si Shan. Naliligo siya. Tulungan mo si Mujin. Ako bahala kay Xian. Dalhin natin sa ospital. Mujin, gising ka na. Masama pa rin pakiramdam. Si Shan kumusta na? Ano nakalagayan ni Shan? Stable na siya. Nawalan lang ng dugo. Dalhin mo ako sa kanya ngayon din. CJ, dahan-dahan lang tayo. Nasa kabilang kwarto siya. Heto. Tigilan mo ang pag-iyak. Ay. Natingnan na natin lahat. Pahinahin natin siya ng maayos. Maghanda ng mga kailangan niya. Yakapin kita. Yan. Nakakatakot na yon. Di pa ako napraning ng ganito. Parang walang magawa. Tapos na ang lahat. Ligtas na tayong dalawa. Ipangako mong hindi ka aalis kailanman. Pangako ko yan. Hindi kita iiwan habang buhay. Magkasama tayo palagi. Elanan. Binata Yi Xiao, nabalitaan naming 1 bilyon ang ginasto sa Hayao Star para kay Emrest Xiao. Pero gustong malaman, bakit mo pina heart shape ang design? Mujin. 5 taon nang nakalipas. May iniligtas ka. Doon tayo unang nagkita. Yung pulang birthmark sa balikat mo. Di ko yun malilimutan. Ikaw pala yon. Tama. Hinanap kita sa loob ng 5 taon. Walang bakas. Pero itinadhana tayo, magkita uli. Kaya, nanligaw ka lang dahil naligtas kita. Mujin. Mahal kita. Dahil sa'yo ka. Pakakasalan mo ba ako? Pakakasal ako sa'yo. Ngayon, maaari nang halikan ng lalaki ang kanyang nobya.